sharing my ghost story outside hospital dito sa Baguio City. Nangyari ito sa isang medyo affordable na inn or check-in just around the city center. So handa na ba kayo makinig ang aking istorya? Nangyari ito approximately 6 years ago, same month, August, probably 2018 or 18-ish, before pandemic kasi nangyari ito, no? And that was after midnight na galing talaga kami sa gimikan. And during that time, hindi ko talaga alam kung paano kami napunta sa isang medyo affordable na check-in. So, nag-decide kami ng mga kasama ko na pumunta doon. Pero disclaimer wala po akong intensyon na siraan yung establishment. Pero nangyari ito malapit lang doon sa Malcolm Square. So alam niyo na kung saan. Pero kung ikaw ay may isang third eye or fourth eye, ayan, pwede mo ma-experience ang mga hotels or inns dito sa Baguio para naman ma-verify nila yung mga creepy stories sa mga check-ins dito o kaya hotels. It's okay kung hindi kayo naniniwala sa mga ghost stories, pero iba na kasi kapag ikaw na mismo yung naka-experience. So, eto na nga. Napadpad kami doon sa may Lower Session Road na medyo, or tipsy na, as in super tipsy. Tapos, naisipan lang namin ng mga kasama na try nga natin magpahinga na muna kasi medyo hindi talaga natin kaya. So, yun na nga. Punta kami sa malapit na check-inan and then pagpasok namin sa room na which is medyo pang maramihan. So, natulog na kami. And then, siguro after how many hours? 3 hours. So, medyo nagising kami. Kasi nawala na yung tipsy moments namin. Nagising kami siguro mga after 3 hours and upon checking sa time, siguro mga 3 a.m. or 4 a.m.-ish, mga ganon, between ganong oras. Tapos, naramdaman na lang namin na medyo nagising na kami, no? Kasi, gaganong-ganong na kami. And then, naririnig namin na bumubukas yung pintuan ng cabinet, yung mga ganon, tapos nagko-close, pati yung sa drawer, ganon, alam mo yung nag-open close siya. Ang akala namin, yung mga kasama namin na iba is gising na, nakatayo. Pero hindi eh. And then, nag-close ulit yung mga eyes namin kasi gusto pa namin mag-rest. Tapos, bumukas ulit yung door ng cabinet. Bumukas ulit, mag-close, ganyan. And then, pati yung drawer, ganon. Tapos, sabi namin, ano ba yan? Yung parang, pwede ba, itigil muna yan kasi natutulog pa kami. So, pwede ba mag-rest muna tayo, yung mga ganon. And then, after siguro 5 to 10 minutes, bumubukas at nagko-close ulit. So, parang, doon na kami nakaramdam ng goosebumps. So, ano yun? Gumaganon-ganon na kami. So, nagpapakiramdaman na kami. Tapos, ganon ulit, na ulit-ulit yung ganon, close, open. So, medyo biglang tumahimik na kami na instead of babangon sana, pero nagpapakiramdaman na. Sabi ng ibang kasama namin, baka naman sa ibang room yan kasi may mga naririnig naman tayo na dumadaan na ibang nag-check-in, naglalakad naman sila. Tapos, tumahimik pa rin kami. Pinakiramdaman pa rin namin. Tapos, after how many minutes, umulit na naman. Nag-open and nag-close. Tapos, medyo may movement talaga na hindi kami yung nag-move ng mga objects na yon. So, talagang kinilabutan kami. Kinilabutan kami. And, alam mo yon, parang nag-freeze talaga kaming lahat. And, sabi namin, ano kayang ibig sabihin ito? Ang isa pa dito, kung ito yung sounds na ginagawa ng katabi naming room, dapat hindi ganun yung sound eh. Dapat may kumakalabog sa ibang room, may, alam mo yun, yung kapag may ginagawang milagro, di ba? May ingay na may ungol, yung ganun sana, di ba? Pero hindi eh. Sa amin mismo, sa room mismo, within the room mismo, na parang may kasama kaming nasa room, na kahit alam mo kayo-kayo lang, pero parang may iba pa kaming kasama.
At around 5 AM na yon and medyo alam na namin na unti-unti nang lumiliwanag, we decided talaga to open the light and then ayun na, iayos na yung sarili namin. Tapos during that time, medyo nag-subside na. Wala na yung nararamdaman naming creepy sensation or feeling or vibe na gano'n. Nawala siya. So tumahimik na, kaya lang medyo na-terrify lang kami talaga. Medyo natakot kami pero nawala na kasi alam na namin na umaga na yon. And then at that time talaga, nag-decide na kami na umuwi na. Kasi alas 5 na yun eh. And okay nang sumakay ng jeep na hindi kami tipsy, hindi kami pagtatawanan, or hindi kami lalayuan ng mga katabi namin sa pagko-commute, or kaya hindi kami iiwasan ng mga taxi. Napag-alaman namin na 2 years ago, before kami nag-check-in doon, yung katabing inn, merong isang babae na natagpuan na wala ng buhay, and allegedly after an investigation na natuklasan nila na tinake niya ang sarili niyang buhay. So uminom siya ng chemical, kaya yun yung reason kung bakit na dead on arrival siya. Tapos meron ding isa na ganun din, isang girl na after an altercation with her husband na pinagbawalan ata siya mag-abroad. Tapos ayun, meron din siyang ininom, tapos tinakbo siya sa hospital pero hindi na siya nabuhay kahit na ilang attempts. So, sabi nila pwedeng konektado yung mga naiwang spirits ng mga dalawang taong yon na umaalig-aligid sa mga inns doon, malapit doon. At nung paglabas namin, hindi pwedeng hindi kami magsasabaw o kaya hindi kami maglulugaw bago kami uuwi at matutulog para naman okay yung tiyan namin pagkagising namin. So, ayun, naghanap kami ng bulaluhan, kumain kami ng bulalo, and pinag-usapan namin kung ano kaya yung na-experience namin dun sa pinag-check-inan namin. So, syempre, wala talaga kaming idea. Yung ibang kasama namin, first time nilang maka-experience ng ganong experience na very creepy, pero buti na lang, walang nasaktan sa amin. Pero at the end of that particular moment, nagtawanan na lang kami kasi it was a very unforgettable experience na na pwedeng pagkwentuhan in the future kapag lumabas yung eksenang ganon. Hindi naman masyadong scary siguro itong horror story na shinare ko sa inyo. So if you want more horror stories here in Baguio City and Benguet, mag-follow na lang kayo sa akin in my Instagram account, Story of Anthony, pati sa YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter. And syempre naman, we should always pray for guidance, for protection against all perils. So that's it for today, guys. Thank you for listening and have a wonderful day.